Hello mga Kotomart, nakikita niyo ang kadalasan ang BYD sa kalsada na ngayon dito sa Manila at napakadami na talaga because they offer great value for money. Ang laki ng mga kotse nila, plug-in hybrid pa, so exempted sa coding, and kung everyday hindi naman lumalagpas sa 100 kilometers yung commute ninyo, then hindi mo na kailangan ever magpagas pa. Ang kadalasan nakikita natin is yung SUV, yung BYD Sea Lion 6. But did you know, there's another BYD na sobrang sikat. Ito na nga yung BYD Seal 5 DMI, isang sedan naman na may powertrain pa rin na paring-pareho dun sa BYD Sea Lion 6. In this video, let's see bakit bestseller rin ang sedan na to. So, unahin muna natin dito sa exterior. So, sa labas, gwapo naman talaga yung kotse na to. It's not very angular, it's not very sharp, no? Mas marami siyang rounded edges, pero okay pa rin naman. While it's not as good looking as, let's say, a Honda Civic, magugulat kayo pagdating sa powertrain mamaya na definitely may laban siya sa Honda Civic. And speaking of Honda Civic, na nagkakahalaga ng 1.8 million pesos, I think, almost 2 million pesos na ngayon for the hybrid variant, ito nasa 1.2 million pesos lang. At kasing laki na niya ang Honda Civic. In fact, mas malaki pa siya ng konti compared sa Honda Civic. Mas maikli lang ng konti yung wheelbase niya. So anyway, dito, itong lighting assembly mo, ang ganda niyan. Yung grill mo, two-tone yan. Meron kang silver, meron kang black. So it looks very modern. Doon naman sa tabi, naka 17-inch rims ka na rin na naka two-tone din. At dahil plug-in hybrid electric vehicle nga siya, doon sa driver side, meron kang regular na lagayan ng gasolina. Pero dito naman, sa passenger side, meron ka pang isang port, no? At itong port na to, pag binuksan mo, nandito naman yung Type 2 charging port mo. So pwede mo ito i-charge sa malls, pwede mo rin ito i-charge sa bahay, and some gasoline stations also offer charging for this car. At the same time, meron ka na ring libreng wall adapter, pati na rin yung wall box sa bahay mo kapag bumili ka ng isang BYD Seal 5 DMI. Kaya sulit na sulit talaga, may V2L adapter ka pa, meaning pwede mong gawing isang malaking power bank yung BYD Seal 5 mo in case na nag-brownout or nag-camping kayo at kailangan mo magsaksak ng rice cooker or microwave, pwede yan sa BYD Seal 5 DMI mo. Dahil malaki ang BYD Seal 5, may expect mo rin na malaki rin yung trunk mo. So pagbuksan mo to, yan o, ang luwag sa loob, 450 liters of space ang meron ka. At kung kulang pa yan, yung rear seats mo, pwede mong i-fold din yan just in case malaki o mahaba yung mga items na ilalagay mo. Pag clinose naman natin to, ganda rin yung design niya, no? So meron kang full with light bar dito, naka-LED lights ka na rin. DMI yung badging na to, dual motor intelligent, meaning plug-in hybrid. Siyempre, nandito na rin yung BYD Seal 5 logo mo. May mga nagko-comment dati na yung BYD Seal 5 daw, isa lang ba talaga ang reverse light niya? Yes, and that is true for a lot of European cars din. Dito sa kanan, I believe, that is your reverse light, ito. At dito naman sa kaliwa is your rear fog light. So paano naman sa makina? Sabi ko nga, kaya nito talunin ng Honda Civic. Bakit? Kasi meron kang isang 1.5 liter gasoline engine dito na naka-pair sa isang hybrid electric motor and 18.3 kilowatt-hour battery. Meaning, kahit na siguro yung power figures halos pareho lang, instant yung torque mo dito. Kaya off the line sa acceleration, sobrang tulin talaga nito. You have 197 horsepower and 325 Newton meters of torque. Tapos, pagdating naman sa range, ang claim ni BYD, ang pure electric range nito kapag finally charge mo ay nasa 115 kilometers. In our test, 102 kilometers. Not bad pa rin. Tapos, yung total range mo dito, pag naka-full tank ka at naka-fully charging battery mo, claim ng BYD, 1,240 kilometers. Sa test namin dito sa loob ng Metro Manila traffic, we're looking at 1,150 kilometers on that alone. So, sipin nyo, pwede kayo pumunta ng Manila to Ilocos or Pagudpod in a single tank. Galing nun. May tira ka pa. Sa loob ng ito, pagpasok mo, mapapansin nyo na hindi ako nahirapan dahil hindi ganun kababa ang kotseng to. So, perfect na perfect ito, pati na rin sa mga elderly people. Ground clearance mo kasi nasa 160 mm, so not bad at all. That's so much higher compared dun sa 130 plus millimeters ng Honda Civic. I'm sure napansin nyo na rin na umikot itong screen sa gitna. Kasi, ito yung specialty ni BYD talaga, no? Yung mga rotating screens nila. This is 12.8 inches big, and with the press of a button nga, yan, magro-rotate siya ng ganyan.
Galing, di ba? Meron ka ng wireless Apple CarPlay, may Android Auto ka pa. At the same time, pwede ka rin mag-karaoke dito. May nabibili lang na mic accessory na sa 2,000 plus pesos lang yata yun for 2 na. May isa ka pang screen dito, 8.8 inches big at madali siya basahin, malinaw pa. Manibela mo, pati yung upuan mo, pati na rin yung dashboard mo, lahat leather covered at malambot sila. May sunroof ka na sa taas, may 8 speakers ka. At ang kinakatuwa ko talaga dito, itong air vents positioning. Kadalasan sa mga kotse, nandito yung air vents sa taas. So pag nagda-drive ka, parang maninigas yung kamay mo. Dito, hindi. Ang ganda ng positioning niya talaga. May wireless charging pad ka na, may 2 kang cup holder, at rotary pa itong shifter mo. May electronic parking brake ka, at auto hold na rin. At alam niyo ba, hindi mo kailangan gamitan ng susi ito. May kasamang NFC card itong BYD Seal 5. So pag tinap mo lang yan dito, sa gitna, dito sa armrest, pwede mo na i-start yung car mo. Doon naman sa labas, kung gusto mo i-lock and unlock yung kotse, pwede mo rin itap yung card na yun doon sa side mirror at magla-lock and unlock na yung BYD Seal 5 mo. Pwede mo rin yun i-link sa cellphone mo at gamitin na yung cellphone mo as an NFC keycard for your car. Galing, no? Pagdating mo naman dito sa likod, number 1, ganda ng tunog ng pinto at napakaluwag talaga nitong kotseng to. In terms of legroom, I would say may laban na to halos sa mga mid-size sedan. So think about a Honda Accord dati o di naman kaya yung Toyota Camry. Siguro mas ikli lang ng konti yung legroom space mo. Pagdating naman sa headroom, pag medyo matangkad ka, siguro magsa-struggle ka. If you're about 5'11", 6 feet tall, medyo kulang ang headroom dito. Pero don't worry, nilagyan nila ng konting cutout naman dito. May small na recess para naman kahit paano may space ka, kahit na yung overall headroom mo, dahil sa headliner na to mababa. And that's also probably because of the sunroof sa harap. Then, in terms of width, malapad din ang kotseng to. Sabi ko, mas malapad pa siya sa isang Honda Civic. So, kahit na 3 kayong nakaupo dito, basta hindi kayo overweight siguro, pwede pa rin, kahit longer journeys. Tapos, itong center tunnel mo, di ba, kadalasan nakaumbok yan. Dito halos flat kasi front wheel drive lang ito, no? So hindi mo kailangan ng transmission tunnel. Hindi ka rin may initan sa dito sa likod dahil meron ka ng 2 air vents at meron ka pang 2 USB port. Paano naman yung materials mo dito sa likod? Parang pareho sa harap, leather covered pa rin. Kadalasan kasi sa mga kotse, sa harap lang yung leather, sa likod matigas na plastic na, pero ito busog-lusog sa features. Pag binaba mo tong center armrest mo, meron ka pang 2 cup holder. So drive na natin ngayon itong BYD Seal 5 DMI. Remember, this is the top of the line model na may 18.3 kWh battery and with 197 horsepower. Meron pang mas murang version itong kotse na to, nagkakahalaga ng 948,000 pesos lang. That one has a much smaller battery, no? Nasa 8.3 kWh lang ang battery nun at yung range mo doon, all-electric range, only around 50 kilometers and 179 horsepower lang. So anyway, with this one, with your 197 horsepower, ang bilis niya, you know, instant to. Lagay mo nga to sa sport mode. Kadalasan umiiyak yung gulong eh. So, ayan, try natin na from a full stop dito. Walang sinabi Honda Civic dito, kahit yung RS na hybrid pa. Ayan, tuyo-tuyo yung kalsada kaya walang squeal. Pero ang tuli na to, 0 to 100 time according to BYD, nasa around 7.3 seconds, which is not sports car level, but definitely very good na. But in reality, you're honestly looking at 7.1 seconds lang more or less. So it's a very fun car to drive in terms of acceleration, lalo na kung i-compare mo to dun sa mga actual na ka-price range niya, which is what nga ba? Mga Vios, in a way, dun sa lower end, mga Mirage, di ba? Magkano ba Mirage and Vios ngayon? 1 million. Tapos ito, not much more. Okay talaga, okay na okay ito. It's a very comfortable car din for a couple of reasons. Number 1, yung steering mo sobrang gaan. Nako-configure to a comfort or sport setting. Siyempre, in the sport setting, mas bibigat siya. But that doesn't mean na maganda yung response niya, yung feedback niya. It's still a very numb steering. Hindi mo masyadong ramdam kung nasaan yung mga gulong mo sa harap. So, yeah, couple that with yung suspension mo na sobrang lambot, which is good for city driving kasi hindi mo masyadong ramdam yung mga lubak. Pero kapag drive mo na to sa mga mountain roads, baka masuka ka ng konti. It's not a very good handling car. It's really a comfort-oriented vehicle. Next naman, gusto ko rin pag-usapan kung gaano katahimik to. Since meron ka nga isang plug-in hybrid system, most of the time, ang ginagamit mo dito is electric lang. And tahimik ng electric, lalo na pag nasa city ka lang. So, hindi mo rinig yung makina, walang vibrations masyado. Sobrang ano lang talaga. I wouldn't say it's a luxurious feeling, but it feels premium in here. Pag in-highway mo naman to, it's quiet enough. Probably also because hindi mo nga masyadong rinig yung makina. Mas naririnig mo yung kalsada, mas naririnig mo yung gulong mo, yung tire noise mo. So, yun lang. But aside from that, even at 100 plus na speed,
on private roads, tahimik siya. Which is not something you can really say about yung mga Vios and Mirages when you are going at that speed na. So napakaluwag talaga ng BYD Seal 5 DMI, napaka-affordable pa at around 1.2 million pesos, 1,198,000 pesos to be exact. And napakalaki and spacious niya pa, kaya hindi talaga nakakapagtaka na best-selling ang vehicle na to. Think about it as a sedan version lang ng BYD Sea Lion 6. So kung naghahanap kayo ng isang kotse na exempted sa coding, sobrang tipid sa gasolina, and in fact, kung maikli lang ang commute nyo araw-araw, hindi nyo na ever kailangan magpagas pa, and sobrang luwag din even for 5 passengers, then yung BYD Seal 5 DMI is one car to consider.